Okay. So, tinarget lock na namin kagabi si ano yun man? Vietnamese something ba yun? So, pupunta kami ng Morong Bataan. Dadaan kami ngayon dito sa SBMA. Dito na kami sa... Saan ba kami? Basta dito na kami sa loob ng base. Susunod namin dyan airport. Airport and everything else. So, ayun. Sandwich lang. Sarap pa. Ang ganda ng panahon ngayon. Hindi makulimlim. Ay, makulimlim. Kaya lang medyo umambon eh. Okay naman. Sakli ang pagdating namin doon. Ayun. Kain lang ng konti. Tapos take off na rin kami. Pala. For sale pa rin to ah. So ang pan natin ngayon, alam ko nasa 14k yung ating order. Ito pala. Ayan, 14,397. So yung pupuntahan namin mga nasa 100 ang isang way. So balikan 200. So ayun. Pagbalik natin ay plus nyo na lang. Pero for sale pa rin tayo. Ano hot yan? Puchu. Puchu. Ito. Ang hirap ano yun? Pad Ba- Thai, bami, tapos shrimp. Ano tawag? Shrimp something. Vietnamese shrimp prawn. Ito. Bami. Diba, may hati na. Alam nila hati lang tayo. Hindi natin kayang busin. Ha? Bami. Hindi ko alam kung lalagyan. Ng... Ano naman? Tikman ko ito isa. Ano ito nito? Ano, medyo ano, dito na lang ako kasi against the Ayoko nang ipon. Ano ulit ito? Pad Thai. Ano? Kaiba. Manghang? Medyo mangang. Pero kakaiba siya. Tikman. Ano ko nga dito? Against the red ba? Parang ano, sa kanila lahat, laging merong ano. Dito? Yung paborito ko, tofu. Sorry. Hindi nga malo po ka. Ito kaya. Pinakbet po. Ito po. Kasi kahapon natin yung lagay na kamote. Pinakbit pala, pinakbit. Asawa niya. Pati picture nga
Kumakain sila eh, mamaya. Pwede nga, mami. Yung brands ko. Medyo mahirap na siya. Mamaya papapicture kami para makita nyo. Okay. Sarap nito. Ang sauce, ang noodles nila ay... Vermicelli pa yun. Ay, hindi. Ito Hindi, pala ang hindi. vermicelli. Flat siya eh. Ito medyo mahirap lang. Kaya kagat siya sa mo sana. Hindi maano. Hindi siya mahawakan. Ay, ano? Sige. Wait lang. Ikaw muna. Ay. Ito eh. Hmm? Parang may seafood something, no? Kakaiba yun. Ika siguro magustuhan niya. Harap. Yan. Toast tayo, toast. Oops. Kaya ba ng ngipin ko to? Maya may chicken. Iba yung lang. That's one. Parang Subway. Sa ilalim yung one. Sa ilalim yung flavor. Nagpapicture na sila ako. Not bad. Stop. Ito yung sabaw niya parang there's something dun sa sabaw niya na parang seafood something. Kasama niya. Papapicture na ako. Kumakain sila eh, mamaya. Pwede na, mami. Yung brands ko. Sige na. Mamaya papapicture kami para makita nyo. Okay. Sarap ito. Ang sauce, ang noodles nila ay... Vermicelli pa yun. Ay, hindi. Hindi. Flat siya eh. Ito medyo mahirap lang. Kaya kagat siya sa mo sana. Hindi maano. Hindi siya mahawakan. Ay, ano? Sige. Wait lang. Ikaw muna. Ay. Ito eh. Parang may seafood something, no? Kakaiba yun. Ika siguro magustuhan niya. Harap. Yan. Toast tayo, toast. Oops. Kaya ba ng ngipin ko to? Maya may chicken. Iba yung lang. That's one. Parang Subway. Sa ilalim yung one. Sa ilalim yung flavor. Not bad. Sarap. Ito yung sabaw niya parang there's something dun sa sabaw niya na parang seafood something.
Ito. Parang ang hirap ng kainin. Pero tatry ko na lang na. Ito, ayun. Nasa yun. Wala kaya inan. Ay, parang kaya inan. Parang nasa, isa lang. parang nasa loob yung flavor. Yung wala sa sauce. Parang nasa sauce yung flavor. Gusto ko yung sabaw nito. Para din siyang merong, alam mo yung star anise. Eh, ito. Parang pansot na lang. Oo, pero yung toppings kasi niya kakaiba. Pero ito merong something sa loob na nag-iba ng flavor niya. Parang tuna. Gusto ko yung sabaw nito. Gusto ko yung sabaw. So, dahil Sunday na naman at medyo matagal-tagal na din kaming di nakakapag food trip at ride trip nila Kai. Sumama ako sa kanya upang puntahan at subukan yung isang restaurant na nag-o-offer ng kakaibang pagkain. So, bakit ko siya nasabing kakaiba? Well, of course, nanood na kami ng mga ibang vlogs sa YouTube at nakita namin na medyo unique yung food na ino-offer nila. Kaya medyo excited din ako na tikman yung pagkain nila. So, Sunday morning, at dahil pagkain ang dadayuin namin, nag-coffee lang kami at nagbiyahe na papunta sa target place namin. Nag-order kami ng 4 na food na bestseller nila. And for a budget of 760 pesos, na good for 2, matitikman mo na yung mga commonly ino-order sa kanila like huchen, hutien, and then bami, spring roll, and pad thai. Yun. So, as a former fast food restaurant manager, allow me to rate this humble restaurant objectively. So, let's rate this from 1 to 5. 5 is the highest score and 1 is the lowest score. So, let's rate it in food, service, and cleanliness, or FSC ang tawag namin doon. So, for the food, so let's determine kung masarap ba siya. When you say masarap, patok ba siya sa taste buds nating mga Filipino? Is there a value for money? So, for me, dun sa in-order namin na 4 na pagkain, I rate it 2 over 5. So, kasi pag titignan mo, yung 760 pesos na binayad namin, divided by 2, that makes 380 pesos per head. For that amount, you can already enjoy eating in a buffet-style restaurant, which serves more than 40 food choices. You
You can even try Korean, Japanese, Indian, and a lot more. But for this, food items lang siya, food items na na-order namin. I think we pay more than what we deserve. Although na-enjoy ko talaga yung bamia kasi it's similar to Subway sandwich. Pero yung Hutien, very new to my taste. So, I cannot compare it to other noodles na usual na natitikman ko like ramen. Hindi siya comparable sa ramen. But I don't enjoy eating it. So, for me, hindi ko siya type. Ano lang yun sa akin lang yun And then for the spring roll, not so ordinary for me kasi nakakain na rin ako sa isang handaan na napuntahan ko. Hindi naman siya extraordinary na food. And then, ano pa ba yung isa? Pad Thai, paano ko siya i-describe? Well, it's like you're eating pancit canton na yakisoba flavor or yakisoba na brand. Same sila ng lasa, but the only difference is may toppings siya. And then yung toppings na makikita mo sa kanya, yun din yung meron sa Hutien. Parang ganon. Meron din sa spring roll, like yung shrimp. Lahat sila meron nun. Yun. So, for me, the food is rated 2 over 5. And then for the service, ano ba yung tinitignan natin sa service? Like, warm welcoming of mga server or kung sino man yung nag-work doon sa restaurant, sa fast food, or doon sa pinuntahan nyo. And then, mabilis ba yung service? Yun. So, usually, yun lang naman yung yun lang naman yung tinitignan natin when it comes to service. Tapos, maayos ba na-serve yung food? Kung yung noodles na hot, it should be served hot. So, pag na-meet yun, of course, okay yung service. Parang ganun. Kumbaga na-meet mo yung, yung expectation ng customer. Pero for me, at first, yes, na-feel namin yung warm welcome by the owner itself. Especially during the conversation, she found out we were vloggers. But we don't actually claim we were famous vloggers. Excited pa nga siya magpa-picture sa amin eh. And then, suddenly, bigla nagbago. We heard them talking to other employees. Chinek nila FB. Okay. When they found out na, konti lang pala yung followers. After nun, na ma-serve yung food sa amin, hindi na siya lumabas. And even after 20 minutes, like kasi mga 15 to 20 minutes, tapos na kami dun sa food. Tapos na kaming kumain. After nun, sila nag-effort siya talaga para tawagan yung may-ari. Kasi at first, sabi nila magpapapicture. Pero yun nga, upon learning na we only have limited subscribers or followers, bigla nagbago, nag-change yung bigla nag-change yung kanilang pakikitungo niya. So, he tried to ask permission kung pwede magpa-picture sa owner. And then, sinabi lang na, wait lang po. Parang, it sounded like, parang ayaw or lumabas naman, pero parang napipilitan. Parang gano'n. For me, ano yung brand image na na-convey nung experience namin na gano'n? It's very superficial. Parang it's like the restaurant only gives priority to famous influencers. But then, as business owners, we have to build a strong relationship with the locals, patrons, and even new clients, especially new clients. And then, it is also important that genuine and sincere yung pakikipag-usap mo or yung pag-entertain mo sa customer regardless of their status. But in our case, and based on our experience, it's kind of disappointing. Knowing na hindi pa naman din ganun ka-famous talaga itong restaurant na ito. So, for me, I rate it 2 as well. 2 over 5. So,
For the food, it's 2 over 5. For the service, it's 2 over 5. And then, doon naman tayo sa cleanliness. Kasi, syempre, sa restaurant, ano bang hinahanap natin? Kasi food yan eh. You serve food. So, dapat, na-expect natin, dapat malinis. Kasi, if the place is clutter, of course, you'll think, isipin mo na, baka madumi yung paano sila mag-prepare, ganito. Pero in fairness naman, since siguro dahil nung time na kumain kami lang talaga yung kami lang talaga yung nandun. Anong oras na ba yun? I think it's mga past 9 or 10. Pero yun, kami lang din yung customer at that time. So, for cleanliness, malinis at maayos naman yung dining area. So far, wala naman ako nakitang langaw at ipis. So, I think i-rate ko siyang 5. So yung total customer experience ko ay 3 over 5. O naming mag-asawa. Or for me lang, siguro. 3 over 5. So, 2 for the food, 2 for the service, and for the cleanliness naman ay 5. Yun. So, is it recommended? Recommended ba yung restaurant? Well, for me, total customer experience ko, hindi na-meet yung expectation ko. For me, it's a big no.